Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community at maraming makarinig at makaalam ng ating mga pinag-uusapan dito sa aking munting channel. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual yung ating EJ Morse prayer para paalalahanan ng ating mga public servants na nakakalimot. Ang sa ganon ay improve nila ang kanilang serbisyo sa publiko at pag-igihan nila ang kanilang trabaho. Here it goes, sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante, irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan, huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba, pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pag-usapan uli natin itong walang kamatayang issue tungkol sa impeachment case ni Sara Duterte at itong ginagawang pambabastos ng mga senador, especially yung mga kakampi ni Sara Duterte. Pambabastos na talaga ang ginagawa. Sobrang pangwawalang hiya na ang ginagawa sa ating mga Pilipino. Hindi na po nila nire-respeto ang karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Hindi nila nire-respeto kung ano ang sinasaad ng konstitusyon. Sobra pong pambabastos na ito. Hindi po dapat nating palagpasin ang mga ganitong gawa or mga gawi nito mga senador na to. Hindi ko alam kung ito ay pinamumunuan mismo ni SP Chis Escudero o meron pang ibang tao na namumuno rito na nagko-command kay Chis Escudero. Pero ang malinaw dito, totoong-totoo talaga na meron silang ginagawang effort para wag matuloy ang paglilitis. Wag matuloy ang hearings, wag matuloy ang hearings diyan sa Senado at makaligtas na itong si Sara Duterte sa kanyang mga pananagutan. Hindi bali sana kung jaywalking lang yan. Kung simpleng krimen na mga tinatawag natin na mga small infraction sa batas. Snatching, jaywalking. Ang problema rito mga kapatid, mga kababayan, daang milyon ang hindi maipaliwanag. Ngayon, mga kapatid, mga kababayan, ang masakit dito, tinutulungan ng mga senador. Eto nga si Chis Escudero, obvious na obvious ang pinagagagawa. Hindi ba? Lahat ng kilos niya, pabor kay Sara Duterte. Nanggaling pa nga sa bibig niya na hindi niya pagbibigyan yung mga nagmamadali, yung mga nagmamadali daw, lahat kalaban ni Sara. Kaya dapat daw neutral siya. Sinabi niya nung mga unang araw pa, nung bagong file ang impeachment case na yan, hindi niya pagbibigyan ng mga taong nagmamadali dahil ito raw yung mga against Sara. Tama ba naman katuwiran yan? Sasabihin mo neutral ka, pero i-assume mo na yung mga nagmamadali against Sara. Nasaan ang neutrality doon? Napaka galing mo pa naman magsalita. Naakala mo ang galing-galing mong abogado. Pero yung mga lumalabas sa bibig mo, wala sa eskwela. Wala sa hulog. Chis Escudero. At yan, yung schedule nga na yan, na ginawa mong June 11 na naman, ang tagal mo pinag-isipan yan, nanggaling sa June 2, matapos mong i-delay ng 4 na buwan. Ngayon ito mga kapatid, mga kababayan na masaklap. Merong lumabas na draft na resolution na hindi na itinutuloy
o wag nang ituloy yung hearing na yan sa Senado. Nangangalap sila ng signature. Lumabas mismo yung papel na nanghihingi ng suporta. Ang masaklap nito, napakaduwag nung gumawa. Sumusuntok sa buwan. Kumikilos sila para ma-dismiss ang kaso, para wag nang tumuloy sa hearing, naglabas ng draft resolution, pero nagkulang sa kakapalan ng mukha, hindi pinirmahan. Hindi lumabas, walang pangalan yung draft resolution. Hindi ba kaduwagan yan? Napaka-informal. Parang nagpalabas ng survey. Nakikiramdam sila kung merong kakagat, kung merong pipirma. Pero I'm sure, given na yan, may mga pipirma dyan. Yung mga talagang obvious na hindi tinatago na sila ay pro-Sara. Kaya lang hindi ba kabastusan masyado ito, mga kapatid? Sobrang kabastusan. Nasa isa silang magandang institusyon na Senado na dating tinitingala ng mga mamamayang Pilipino. Pati ako, hinahangaan ko Senado nung araw. Nung nandiyan pa yung mga galing na senador. Nandiyan sila Soc Rodrigo. Nandiyan yung matandang Tolentino. Sila Mitra. Sila Ninoy Aquino. At marami pang iba. Ngayon, baboy na baboy ang Senado. Baboy na baboy. Napasukan na nga tayo ng mga artista, ginagamit lang ang popularity para makapasok sa Senado at wala nang ginawa doon sa loob kundi magpasuklay-suklay ng bigote. Mabuti na lang ito nakaraang eleksyon, gumising na ang kabataan, ang mga millennials, ang Gen Zs, at hindi na sila ibinoto. Itong mga paparating na namang mga artista sana. Gusto nilang sundan yung yapak ni Robin Padilla at nila Lito Lapid. Mabuti na lang nagising itong kabataan at hindi na nanalo yung mga sikat na artista na yan na walang ibang katangian kundi yung pagiging sikat ng pangalan. So ito, mga kapatid, mga kababayan, meron na ngang inilabas na papel, draft resolution na pinaiikot dyan sa Senado at of course, ginagawang testing the waters yan. Sinusubukan nila kung may kakagat, kung ilan ang kakagat. Siguradong meron. Hindi nilagyan ng pangalan, mga kapatid. Dahil alam niya na nakakahiya ang ginawa niya. Labag sa batas. Kasi kinukontra mo ang konstitusyon. Itong impeachment ni Sara, guaranteed ng konstitusyon ito. Ito lang ang remedyo nating mga mamamayang Pilipino pagka ang ating mga opisyal diyan sa pinakamataas na pwesto ay may ginagawang kalokohan. Ito lang po ang remedyo natin. Ma-impeach sila. Pero anong ginagawa nito mga senador na to? Nagtutulong-tulong sila, pinag-iisipan nilang maigi paano nilang ililigtas si Sara Duterte rito. Dahil din sa kanilang political motives, political plans. Dahil sinasabi nila, itong si Sara Duterte ay potensyal maging presidente sa 2028. So yun lang ang dahilan nila. Walang pagmamahal sa bayan, mga kapatid. Wala. Kaya sobra na ang panlulokong ginagawa sa atin ng mga politiko na to. Kaya mga kapatid, mga kababayan, especially yung ating mga kabataan, tandaan natin ang mga pagmumukha nitong mga senador na to. Kasama na dyan si Chis Escudero. Kasama na dyan si Francis Tolentino. Sila Bongo, sila Bato de la Rosa. Kung hindi pa mahuhuli yan ng ICC. Si Amy Marcos. At iba pang obviously ay mga pro-Duterte.
Mga bilyar. Nakikiusap po ako, mga kapatid, mga kababayan, sa ating mga kabataan, Gen Z, Millennials, wag na wag niyo pong iboboto ang mga taong ito. Wala po silang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, puro pangsarili lang. Pangsarili lang ang kanilang iniisip. Kaya tigilan na po natin ang pagboto sa mga ganitong klaseng mga tao. Isipin nyo, ito lang ang remedyo natin para mapanagot ang public servant sa kanyang ginagawa kung meron man na pagnanakaw sa kaban ng bayan, itong impeachment dahil mataas ang posisyon nila. Aba, nag-e-effort sila. Kinakapalan nila ang mukha nila para wag matuloy ang impeachment ni Sara. Para wag matuloy ang paglilitis ni Sara. Anong klaseng mga Pilipino ito? Ang kakapal ng mukha. Anong klaseng mga public servant ito na nanumpa sa konstitusyon na ipagtatanggol at poprotektahan ng mamamayan at pati ang konstitusyon? Ngayon sila ang prime movers para iligtas nila si Sara Duterte sa conviction. Bakit nyo haharangin yan? Si Sara Duterte, confident siya na wala daw siyang kasalanan. Bakit nyo haharangin yan? Ituloy ang hearing na yan para mapatunayan kung siya nga ay guilty or hindi. Hindi tayo nagbibintang dito eh. Pero dapat padaanin natin sa tamang proseso. Kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, gawin po natin yan. Huwag niyong harangan. Ang kakapal ng mukha nyo, kakapal ng mukha nyo, kakapal ng mukha nyo, kakapal ng mukha nyo. Kakapal ng mukha nyo. Lalo na itong si Francis Tolentino. Nangunguna, bumabandera na. Dahil alam niya namang hindi na siya uupo sa 28th Congress. Nag-uhurimentado na. Tado na. Tado na. Tado na. Tado na. Nag-harakiri na. Kinapalanan ng todo ang muka, mga kapatid, mga kababayan. Nagsalita, kinukontra yung mga sinasabi ni Coco Pimentel. Na ito daw, impeachment case na to ay patay na para sa kanya. Kapal ng muka. Pinakita niya na talaga yung kanyang stand. At kung iisipin natin, ito ay tumakbo sa partido ni PBBM. Ang problema lang kasi sa presidente natin, hindi rin malinaw ang stand. Ayaw daw niya ng impeachment. Pero hayaan na lang daw gumulong ang proseso. Although, yung salitang yan, mas malawang talaga dyan na ayaw niya talaga ng impeachment. Ang masakit dito, ito nga mga senador natin na dapat magpoprotekta sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil sila ay mga lawmakers. Dapat sila ang nagpoprotekta sa konstitusyon. Sila ang nagpoprotekta sa ating mga mamamayang Pilipino. Bakit sila ang unang-unang kumikilos para labagin ang konstitusyon? Tandaan po natin ang mga pagmumukha nito. Lalong-lalo na itong sila Robin Padilla na diretsa ang sinasabi na i-acquit nila si Sara Duterte. Ito sila Bongo. Itong si Bato de la Rosa. Si Amy Marcos, obvious na obvious. Nagpunta pa sa dahig. Kinakalaban nila ang umaresto kay Digong Duterte. Galit na galit sila kay General Torre. Na deserve nung mama. Deserve nung general yung kanyang promotion. Kung tutuusin, ito po, Mr. President, ang pinakamalaki niyong accomplishment.
yung pagkakaaresto ng dating presidente at pagkakadala sa dahig. At ang pagkakaaresto ni Kibuloy na sobrang ang lalaking kaso. Hindi mga birong kaso ito. Pinupuri namin kayo dyan dahil ginawa nyo ng tamang pagkilos, tamang order ang ating general na hulihin yan. Pero dito sa impeachment, iba po ang inyong tono. Bagamat hindi gaanong malinaw, pero kung i-analyze mo, talagang doon kayo napupunta sa ayaw nyo talaga ng impeachment. Mr. President, again uulitin natin, hindi po pwedeng ganun ng stand dahil ito po ay remedyo ng mamamayang Pilipino para matigil kung meron man talagang pagnanakaw na ginagawa. Ano po ang gagawin naming mga mamamayang Pilipino kung pati ang impeachment na yan ay haharangin ng presidente o kung hindi mo man haharangin ay hindi ka nagkaroon ng malinaw na stand at haharangin ng mga senador. Paano kaming mamamayang Pilipino, saan kami pupunta kung wala na kaming remedyong iba? May allegation, may findings sa lower house na nagkaroon ng korupsyon. Malaking pera ang nawala. Ang masaklap nito, 11 days lang nawala. Yung 125 million at bukod dyan, 600 million plus yan in total. Na hindi maipaliwanag. Ayaw ipaliwanag dahil wala siyang paliwanag. Pagkatapos, Mr. President, hindi malinaw ang stand nyo. Hindi ba dapat na makaganda kung sasabihin nyo, dapat nating pairalin ng batas, dapat nating pairalin ng konstitusyon. I-file yung kaso na yan, ituloy-tuloy yan nang malaman natin kung ang Vice President ay totoong nagnakaw o hindi. Ganyan din dapat ang stand ng mga kolokoy na senador. Mga kolokoy na senador. Mga bugoy. Talo nyo pa ang mga tambay sa kanto kung mag-aasta kayo. Gusto nyo walang batas. Ayaw nyo pairalin ang pinakamataas na batas sa ating bansa. The highest law of the land, which is the Constitution. Ayaw nyong pairalin. Gusto nyong harangin. Gusto nyong harangin, samantalang kayo yung mga lawmakers. Nakakahiya kayo. Nakakahiya kayong mga senador kayo. Mga kolokoy kayo. Mga bugoy kayo. Mas masahol pa kayo doon sa mga tambay sa kanto. Mas irerespeto pa ng mamamayang Pilipino yung mga tambay sa kanto na parehas lumaban. Kayo, ang gaganda ng mga buhay nyo, ang lalaki ng mga sweldo nyo, kung makaporma kayo dyan sa telebisyon, akala nyo kung sino kayo, pero wala kayong mga prinsipyo. Wala kayong mga prinsipyo. Wala kayong mga prinsipyo. Wala kayong mga bayag. Hindi nyo tinutupad ang pinanumpaan nyong tungkulin sa konstitusyon, ang tungkulin nyo sa mamamayang Pilipino. Uulitin ko, mas masahol pa kayo sa mga tambay sa kanto. Kaya mga kapatid, mga kababayan, wag nating hayaan mangyari ito. Kung kailangan kumilos tayo para iparating sa kanila na hindi natin papayagan ito, kumilos po tayo. At yung mga Gen Zs, mga millennials, salamat sa boto nyo, sa mga pagboto nyo ng tama. Pero kailangan pa natin ang tulong ninyo dito sa mga senador na to para maramdaman nila na meron silang ginagawang paglabag sa atin, paglabag sa konstitusyon. Mga kapatid, mga kababayan, pagtulong-tulungan natin itong ipamukha sa mga walang iyang senador na to, mga bastos na senador na to, na wala silang karapatan gawin yan sa atin. Magtulong-tulong po tayo. Kung magkakaroon ng mga pagkilos, suportahan natin.
Suportahan natin ang pagkilos laban sa mga bugoy na senador na to. Mga bugoy kayo. Mga bastos kayo. Meron tayong batas na dapat pairalin, hinaharang ninyo. Konstitusyon yan. Karapatan yan ng mamamayang Pilipino na malaman. 90%. Dalawang survey na magkasunod, 88% sa SWS at 90% itong nakaraang survey nagsasabing gusto naming malaman ang katotohanan dyan. Gusto naming matuloy ang impeachment na yan ni Sara Duterte. Kaya kayong mga senador, kayong mga bugoy. Mga bugoy kayo, mga bugoy. Tandaan nyo yan. Hindi namin kayo tatantanan dyan sa ginagawa nyo yan. Kikilos ang mamamayang Pilipino para labanan niyang kawalang hiyaan ninyo. Tandaan nyo yan. At yung mga senador na yan, wala na kayong kinabukasan sa politika. Ikakampanya naming mga naandi dito sa social media na wag na kayong iboto. At tandaan nyo ito, yung mga nakaraang people power, ang bilis na organize pero wala pang masyadong social media nun. Ngayon, mas mabilis na mag-organize. Mas madaling tumawag ng tao dahil sa social media. Tandaan nyo yan, mga bugoy na senador. Mga kapatid, mga kababayan, ma-high blood ako masyado rito. Hanggang dito na lang po muna. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga ngayon lang nakapasyal sa channel ko, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, at pati yung like button. Mag-comment na rin po tayo. At pakishare po nang sa ganon kumalat itong video na to, malaman ng mga mamamayang Pilipino na hindi pa nakakaalam kung gaano kadumi ang mga senador na to. Kung sino-sino ang mga bugoy na senador na to. Thank you so much. At again, i-share po natin itong aking vlog. Mag-comment po tayo. Palakihin po natin ang ating community. Tulungan natin ang lahat ng vloggers. Lahat ng makabayang vloggers na gustong makatulong sa ating bayan. Tulungan po natin. Nang sa ganon, kung meron tayong pagkilos, ay mabilis nating magagawa. Sa tulong ng social media. Sa tulong po ninyo mga kababayan. Again, mga millennials, mga Gen Zs, magtulungan po tayo para sa ikagaganda ng ating bayan. Unti-unti po nating tanggalin sa pwesto ang mga taong walang pakinabang sa bayan. Mga taong ayaw tumupad ng tungkulin, mga taong ayaw sumunod sa batas. Tanggalin na po natin sa pwesto yung mga yan. Sa mga susunod na eleksyon, huwag na nating iboto yung mga yan. Please, tandaan natin ang mga pangalan nila. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan. At magkita-kita po tayo.